So, mula dun sa gasoline station hanggang dito ay umabot tayo ng 67.5 kilometer na ang average niya ng fuel consumption ay 9.5. Okay, 9.5. So, papunta pa lang yan. So, ngayon pabalik naman tayo. Yung mamaya, yun yung talagang ano, Oo, accurate. yung accurate na yung yung full tank na naman tayo. So, tara. Guys, ngayon mag-check tayo ng actual na fuel consumption after ng 10,000 km PMS. So ngayon, nagbalik tayo ng oil na regular lang. Try natin ngayon. Ito fuel injector cleaner to, Toyota Genuine Parts. Sa Toyota ko mismo binili to nung yung pangalawang PMS natin. Ngayon, sabi nung sa PMS ng 10,000 km, kailangan kasi ng injector cleaner. Pinatanggal ko yon kasi sabi ko bumili ako ng ito, kasi ako na maglalagay. Ngayon ito, good for 25 to 52 liters of gasoline. Ang tangke ng Avanza natin is 43 liters. So, sakto na siya. Ito, isang full tank nitong Avanza, isang ganito. So, tara, magpapa-full tank muna tayo ngayon. No? Medyo masakit lang sa bulsa kasi full tank. No. Tara. Si Mirna, shoutout to kay Grace. Shoutout kay Grace. Hindi, sa kay Grace. ₱59 per liter. Wow, ang bigat! Ano to? XCS ito. Nung bag ko kanina doon sa kay Corina. Hindi naman. Hitsura ng magpapa-full tank. XCS po, full tank automatic. Ngayon may kayabangan to. Mag-automatic tayong full tank, hindi yung sagad. Ayan na, na siya. Nagre-reading na, parang gusto kong ihinto yung numerong nagbibilang. So, mamaya-maya, ipatakbo lang natin ng mga 1 kilometer para may espasyo para ilagay to. Dito pa lang, i-reset na natin yung niya, kilometer. Pag na full tank na, tapos i-reset ko rin yung trip natin para ma-check din natin yung eksaktong distance na makakukuha natin. Tapos pag uwi natin, magpapa-full tank ka ulit. Oo, para malaman natin kung ilan yung nagastos sa gasolina sa layo ng tinakbo natin. With 6 adults, pang-anim ako. Ayan, 1,950 tayo. Yun na yata. 1,950. 58. 0.50. Dapat dito rin tayo papagas mamaya ng full tank. Oo. Tapos ngayon, check nyo na ito. 3.7 km per liter. Nireset ko na yung kanina. I-reset ko ulit. Ayan, nag-0-0 na. Tapos yung trip natin, trip A, naka-0 na rin. Change po. Drive safe. May diyan si hindi ko mahilig. Yung gamit namin. Oh no! Ako nahirapan to. Adventure. Ayan, yan. Guys, nandito na tayo sa aming pupuntahan. So ito, ang fuel injector cleaner natin ay para sa gasolina. Hindi siya for diesel kasi merong ibang injector na pang diesel. Ito pang gasolina. So tara, ilagay na natin siya. Ganito lang kasimple yan, guys. Open the lid. Yan. Buksan natin to. Hindi siya maamoy. Okay na.
Safe kaya yung pinagagagawa natin. Safe yan. Nasa Kasi, kalsada tayo. oo. No comment na po ako dyan. Eh, hindi nakagilid naman tayo eh. Tsaka ilang beses ko nang ginagawa to, pati sa kotse natin. Pero yung gamit ko sa blade, doon ako bumibili ng injector cleaner. May mga premium, may mga regular din sila. So tara, subukan na natin ang sasakyan. So guys, mga dudong inday, nag-stop over lang kami kasi medyo nangalay na rin yung legs ko at saka naihi yung mga kasama ko kaya nag-stop kami. Pero hindi yan nakastop. So counted pa rin siya, no? Continue pa rin yan. Hindi ko na pinatay kasi ihi lang naman. Anong lugar ba to? Santa Maria, Bulacan. Hindi, Santa Maria, Laguna. Napakaganda nitong lugar talaga na to. Parang kahit hindi ka naiihi, pwede mag-stop ka na lang dito kasi maganda mag-stay kasi pwede ka mag-picnic. Ayun, may kainan din dyan. Liputin natin. Nandito na naman ang extra na hilaw na artista. Ngayon, tignan natin kung gaano kahaba na naman tong kalsadang lalakbayin. Alauna na eh. Alauna na. Oo, pero malamig. Malamig ng... Ah, dito mo maganda doon ah. O di, ay, nagtitaping si attorney. Tingnan mo lang. Wala yan. Takot ang ahas sa tao. Ang ganda naman dito. Ang ganda naman dito sa lugar na ito, oh. Ang ganda. Oh. Ito ang, alam mo, kung magkaroon na tayo ng farm na ganito, Diyos ko, masayang-masaya na ako sa buhay. Yung pangarap ko talaga na magkaroon ng ng farm na ganito kaganda, oh. Parang pakiramdam ko, siguro kapag dito ako tumira sa ganitong lugar, parang pakiramdam ko laging masaya. Masaya araw-araw, tapos yung maririnig mo lang yung huni ng ibon. Tapos mga uwak. Maganda. Ayan, oh. Gusto kong bumili. Akin yan. Oh. Bakit pwede niya kang dala-dala mo? Lalagyan ko mamaya ng bow ko. Ayan, hanap ko ng buko dyan. Ayun, oh. Hindi ako nakadala ng panghiso. What? Panghiso na langis. Yung ipupuna sa katawan, tapos mapuputo lang kalahati. Ay, langgam. Tao ka ba? Inaamin ko na. Basta mapuputo lang kalahati. Gusto ko talaga dito sa probinsya na ganito kaganda. Ang ganda. Malamig ang hangin. Hindi ko muna kailangan ng aircon. Ito mga viewers, nagdala ako talaga rito, oh, para may tulugan. Ayan, ina. No.
naman, oh. Uy, maganda ah. Umaagos yung tubig. Magkano daw itong ano niya, kwarto? Ah, 6K. Ah. Ay, ano? Ang ganda. So guys, nandito na tayo sa sa Godspeed Eco Park. Makikita mo siya sa daan na meron naman silang karatula na Godspeed Eco Park. At masasabi kong napaka-relax dito sa lugar. Check natin mamaya kung ilan kilometer per liter yung dun sa mismong screen kung ano yung pinapakita. Pero syempre pag uwi natin mamaya sa bahay, yun yung i-check natin kung nakailang sa actual. Yun yung magpo-full tank ulit tayo. Sa mga new owner ng Avanza na yung parang tipong gusto mo na takot ka pa mag SLEX and NLEX Expressway, mag-practice ka muna ng Quezon Province, Tanay, yung mga yan, yung mga wala pang expressway. Kasi dyan mahahasa din yung sarili mo sa pagdadrive dito eh. At saka, ano ba kayo? ang daming place na sobrang gaganda pa rin dito kahit by land lang na medyo malapit sa Manila. Like ito, tignan mo naman, ang ganda ng view. Ang lamig pa ng hangin dito. Ang lamig din ng tubig. Kaya punta na. Tara, doon na tayo, ma. Oo. Ang ganda naman ng lugar na ito. Oh. Pungga. So, mula dun sa gasoline station hanggang dito ay umabot tayo ng 67.5 kilometer na ang average niya ng fuel consumption ay 9.5. Okay, 9.5. So, papunta pa lang yan. So, ngayon pabalik naman tayo. Yung mamaya, yun yung talagang Oo, accurate. yung accurate na yung full tank na naman tayo. So, tara. Ito, oh. Kilay pa mo, parang kapareho mo man ng kilay ah. 1, 2, 3. May isda dito. Oo, yun nga, yung na-maintain talaga nila ang ano. So na ba yun? Petron. So, dito na tayo guys. Nakikita mo ba? Petron na tayo. Ito na ang final verdict. Ito na, malalaman na natin kung ano yung actual talaga nakuha niya. CS po, full tank. Cash po. Automatic lang na Ito na guys. Kung magkano lahat na nagastos natin. Kita mo ba yun yung number na yun? Natin ito makikita dito. Okay na? Okay na ba? Automatic na? Okay. Tama. Ilang litro lang lahat? 11 liters? 11.6? Oo. Petron na ito. Wala pa. Kasi nila pa. Ay, mataas din. 11.66. 11. Oo. Liters. 11.6 liters. So, may compute ka ba dyan? Kukumputin natin.
Tignan mo muna agad dito eksakto, 136.5. Oh, isi-zoom mo yung kita ba? Oh, pwede na makita yun. May zoom naman. Okay. Oh, paano mo ngayon kukumpitin yan? So ngayon, yung na-read natin ng trip natin is 136.2 kilometer yung tinakbo natin. Nga po, 136. Oh, yan. Tapos ngayon, i-divide ko siya sa ilang litro yung pinagas natin kanina, which is 11.606 liter. Tapos, ang lumabas is 11.73 or 74 kilometer per liter siya sa tinakbo natin kanina. Ngayon, itong 11.74 kilometer per liter is 6 na adult. Tapos medyo may mga uphill, downhill tayong dinaanan. Kaya medyo yung RPM kanina natin is umabot ng 3,000 RPM. Mataas-taas din kasi kailangan ko ng more more pedal, more push ng ng gas pedal. Kaya yun. So not bad pa rin para sa akin, okay pa rin yun. Ngayon tignan natin dito sa kung ilan. Check na natin. 11.2. So, accurate siya. Accurate yung nakalagay pala talaga dyan. Accurate yung nakalagay dito sa natin, sa instrument panel natin na kilometer per liter. So, estimated siya na halos accurate. Diba? Ang galing. Accurate talaga siya. Naniniwala na kayo dyan. So, after 3rd PMS, masasabi kong nasa driving habit pa rin talaga para maging matipid yung sasakyan. Kasi kung tutuusin, highway na yun, freeway, parang ang unti lang naman ng sasakyan, hindi traffic. Pero ang daming uphill. Patas lang. So, patas lang. So guys, nakauwi din tayo, nakakapagod. Tingnan mo yung iBag ko. May pasok pa bukas, kinabukasan. So ngayon, na conclude natin na tama talaga yung dito. Accurate siya. Sabihin na natin 98% or 95% accurate yung nandito sa instrument panel niya. Na 11.2 pero nakuha natin sa actual is 11.73 or 74 km per liter. So sa kanya 11.2 km. So not bad. Ang layo ng pinuntahan natin sa Godspeed Eco Park at saka sa Kilometer 90 Eco Park. 'Di ba? Sa halagang 600 pesos, nakapunta tayo, nakabiyahe tayo doon. 'Di ba? Kaya 600 pesos back and forth na kinaya, 'di ba? So sulit pa rin. 6 lang tayong adult. Tapos may mga unting dalang gamit lang na mga inumin. Siyempre mga essential ang kailangan sa daan. Chicheria, yun lang. So para sa akin hindi pa rin siya malakas sa konsumo. Matipid pa rin para sa akin. Sulit pa rin ang 600 pesos mo, nakagala ka na. Ang ganda pa na napuntahan mo. Kaya guys, yung mga new owner dyan ng Avanza, yung mga first time car owner na talagang gustong-gustong igala yung pamilya nila. So eto na, 600 pesos lang, makakagala ka na. Pero huwag yung gagawin yung 600 pesos lang, yung i-eksakto nyo kasi delikado naman yun. Syempre hindi mo alam ang traffic condition minsan sa ibang lugar. May minsan traffic, minsan hindi. So dapat may allowance ka pa rin. Hindi pwedeng eksaktong 600 pesos ang pupunta ka sa So ayun lang, 11 km per liter pa rin tong Avanza namin. Comment below naman sana kung sino yung nakakuha talaga ng 20 km. Ang gagaling nyo talagang magmaneho. Hindi ko talaga makuha eh. So ayun lang, sana makatulong sa inyo yung experience namin sa Avanza, na merong Avanza din ngayon.